Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na AFP to Gibo, confirm, pinaatras na ng China lahat ng barko nila. Nagtatakbuhan na palayo ng EEZ. So my God, bagong taon na pero eto na, umatras na daw. So I think ito yung, ewan ko kung regalo nila sa atin to or hindi naman siguro sila mag New Year, di ba? Kasi yung Chinese New Year nila is nasa ano eh. Next year pa yung Chinese New Year nila eh. So, bakit kaya nila pinatras? Ano? So, yan yung panonoorin natin. Men. So, again, ang video ito ay mula kay Melps Castle. So, ay, binasa na ba natin yung title? Right? AFP to Gibo confirm. Ay, binasa na pala natin yung title. Nalito na tuloy. So, bago natin simulan, Melps Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noise. So, mga kanois, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang babagat ng video ito, AFP to Gibo confirm, pinatras na ng China lahat ng barko nila. Nagtatakbuhan na palayo ng EEZ. So again, Malas Castle, Philippines, like, comment, share, subscribe. Start. Tatakbuhan na palayo ng West Philippine Sea. Lahat Ayun. ng barko nila isa-isa nang lumalayas. Legit Hala. yan. At Legit. kinumpirma na yan ng Armed Forces of the So legit yun ha? Legit na legit. Philippines. Nakakagulat, di ba? Pero totoo pong malayo na sa exclusive economic zone ng bansa ang halos lahat ng barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ang tanong, ano yung catch ng China dyan? The side of the Chinese, no, we cannot speculate onto their actions. But of course, so yun nga po, ma'am, no, nabanggit po sa ating monitoring na ang presensya po na nitong Coast Guard po ng China ay malayo na po, no, sa ating exclusive economic zone. Hindi ka panipaniwala, di ba? Kahapon lang kasi So ano yan, parang tinupad nila yung sinasabi nila na para i-atras nila yung mga barko, need nating i-withdraw yung Typhoon missile ng Amerika dyan. sinabi ng Chinese Defense Ministry na iaatras nila lahat ng kanilang mga barko. Tapos ngayon, inanunsyo na rin ng Chinese Foreign Ministry ito. Dito nanawagang muli ang China kay General Browner at Defense Secretary Gibo Chu. Tinupad na raw ng China ang kanilang pangakong papaatrasin ang kanilang lahat ng mga barko. Ngayon yung Utot nyo, para lang kayo ng uuto ng grade 1 ah. Anong tingin ng China sa Pilipinas, men? Ipinanganak kahapon. Anak nang yan, ang sarap naman ng kondisyones nyo, ano? I-atras nyo lang yung mga barko nyo, tapos i-withdraw namin yung missile ng Amerika. Di pwedeng ganun lang. Dapat may kasunduan ba? Dapat ang ilagay sa kasunduan. Di ba na, hindi na namin pakikialaman yung EEZ ng Pilipinas. Di ba? Yung WPS, hindi na namin pakikialamanan yun. Dapat yun. Tatanggapin pa namin yun. Baka nga, yung Typhoon missile ng Amerika, isauli na namin. Bili na lang kami ng iba. Di ba? As long as wala nang nami-message dyan sa teritoryo namin. Pero kapag ganyan, bigla kayo mag-o-offer na, inatras na namin yung mga barko namin Pilipinas. Kayo naman, anak ng teteng. Sino bang nakipagkasundo sa inyo? Tapos ngayon, kapag hindi kayo pinansin ng Pilipinas, nang mamaktol kayo. Anak ng tokwa. Ngako naman daw ng AFP aalisin ng mid-range missile tanggalin na sa Pilipinas. Ang tanong, kaagating kaya to ng AFP? Magpapauto kayo? Grabe, wag nyo na lang kagatin ay. Kumagat na lang kayo ng mansanas doon sa may lechon. Marami namang lechon sa New Year, ano. Grabe na talaga, nakakadismaya na lang talaga siguro kapag kakagatin nila to, men. Kaya tayo sa China. I want to stress once again that by allowing the United States to deploy its intermediate range missiles, the Philippines is turning back the wheel of history by working with forces outside the region to fuel regional tension and confrontation and provoke. But ang China ba, men? Yung Amerika, yung pinaparangatangan nila na nag-aano daw ng tension sa atin, Philippines at China. Amerika ba talaga? Or sadyang gahaman lang talaga yung China sa mga teritoryo? Ha?
Kasi naipanalo naman natin sa arbitral yan ah. In-award naman sa atin yan. 'Di ba? Sino bang nagkikipagmatigasan dyan? 'Di ba yung China? Kung sabihin naman ng China na dapat idaan sa pag-uusap, dinaan naman sa pag-uusap ah. Pero di porkit dinaan nyo sa pag-uusap, tapos maglalatag kayo ng mga kondisyones na ano yung mga kondisyones nyo, parang Philippines, pwede kayong mangisda naman dito, basta magpapaalam kayo sa amin. Anak ng teteng yan. Anong kasunduan yan? Sa inyo pa rin naman yung teritoryong yan ah. Kapag ganyan yung kasunduan nyo. So in short, pumapabor pa rin sa inyo. So anong pinagsasabi nitong China na yung US yung nag-ano ng tension? 'Di ba yung China yung nanguna? Pwera na lang siguro kung yung Amerika, inutusan niya yung China na, oy China, angkinin mo nga yung teritoryo nila. Ganyan. Maniniwala tayong yung US talaga yung nag-ano ng tension. Pero para sa Pilipinas na i-defend, na parang nagbigay lang din ng opinion yung Amerika na, Pilipinas, we support the Philippines. Kasi ano talaga, teritoryo talaga nila yan, na ipanalo nila yan sa in-award sa kanila yan. Amerika na ngayon yung nagkukos ng tension. Up until na nga, hindi nga ibinigay ng gobyerno natin na na tawag dyan, escortan tayo ng Amerika tapos sasabihin nila yung yung Amerika yung nagkukos ng tension. Back up lang naman yung Amerika if ever na may gawin sila kasi nga meron tayong Mutual Defense Treaty. Kahit nga Mutual Defense Treaty, hindi nga siya pwede mag-activate agad eh. Kailangan nga na meron pang madedo dyan na personnel namin bago ma-activate yung MDT na yan. Which is fair din naman. Kasi attack of one, something like that. Diba? Attack of one, attack of all, attack or of another, something like that. Kalimutan ko yung Diba? Grabe, ang galing nila mang brainwash. Yun nga lang, yung mga bini-brainwash nila, matatalino na. So, magaling silang mag-brainwash pero hindi successful yung mga brainwash nila. Something like that. Nakakaaning. Geopolitical confrontation and arms race. The region needs peace and prosperity, not intermediate-range missiles or confrontation. We urge... Kahit sabihin nga natin na arm race daw, ano ba yung Typhoon missile na yan? Sapat na ba yan para makipag one-on-one kami sa China? Di ba hindi naman? Ito talaga sila, naghahanap lang din talaga sila ng na butas ba? Butas. Naghahanap sila ng butas. Which is yun nga, something like, men, kayo na ngayon nabutasan eh. Doon pa lang sa pang-aangkin yun ng teritoryo eh. Tapos kayo pa ngayon yung may lakas ng loob na maghanap ng butas. Relevant countries to face up to the voices of countries in the region, correct their wrongdoings as soon as possible, and withdraw the... Correct the wrongdoings as soon as possible. Relax. Grabe, naiinis ako doon Correct the wrongdoings daw, men. Grabe, anak ng tokwa. Intermediate-range missile system as previously promised at an early date. Halatang patibong lang talaga to ng China. Mag-iisang buwan na rin simula noong hindi nang bubuli ang Chinese Coast Guard. O baka Mabuti naman. namang takot silang mabomba. Baka naman kasi ang dahilan talaga kung bakit pinaatras yan ay to avoid missile attack pag nagkainitan ng malala. For sure, malaking kasinungalingan lang to ng China. At once naalisin ng AFP ang ating missile, babalik din. Well, tama naman. Sige, sabihin natin na hindi talaga siya kasinungalingan. What if minimin talaga ng China na yun nga na aalisin nila yung mga barko nila dyan kapalit ng pag-withdraw ng mga missiles ng Amerika dyan. Pwede din naman siyang totoo pero syempre yung panahon ngayon men, sobrang hirap na kung walang kasunduan, walang pinipirmahan. Kaya ngayong China napahiya sila noong time na pinanghahawakan nila yung gentleman's agreement ng past administration kasi wala. Gentleman's agreement lang usap lang ba? So ngayon napahiya sila, 'di ba? Parang tanga lang din sila na parang nag-usap kami dati wag i-repair yang yang BRP Sierra Madre. So no use 'yun kasi usap lang So halimbawa ngayon, kung sabihin man ng China na parang i-withdraw namin yung mga barko namin, i-withdraw nyo rin yung yung missile dyan.
So if ever na ibalik ng China yung mga barko nila, tapos syempre papalagay yung Pilipinas, akala namin hindi nyo na pakialaman yung hindi na kayo babalik sa teritoryo namin kasi winidraw na namin yung missile. Pwedeng sabihin ng China na, wala naman tayong kasunduan What if sabihin ng China na gumanti lang kami doon sa gentleman's agreement? Ayun. Nga. Agad yang mga Chinese ship na yan. Napakasinungaling kaya ng China. Pero nauna nang inanunsyo ni spokesperson Padilla na kahit anong offer o alok ng China sa ating bansa, hindi raw aalisin o tatanggalin ang missile system at papanindigang dito to permanently. Siyang Kung ano tunay. po yung plans natin to Dapat lang. fortify our defenses as a nation, wala pong dapat na mag-intervene on how we would be doing. Naman po ang modernization projects na nandyan for the Armed Forces of the Philippines is for the defense of the Philippines. So lahat yan, sir, we're looking at modern warfare and kung ano po yung present na challenges that we are facing, and we are actually nag-a-adjust tayo to the modern times. Yun. Huwag alisin ang missile system para just in case na mas lumala pa ang banggaan at may lumubog na barko. Diba? Ready na. Or baka, ang isa, mamaya. Tirahin agad yung mga Chinese Coast Guard na mayayabang. Kayo, payag ba kayo na huwag alisin ang nasabing missile system? Payag. Komento sa baba ang yung salog. Payag na payag, syempre, grabe. Para na tayong angat niyan kapag ipaatras pa natin, So, yun lang naman. Mga kanoysi. Welcome back. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Yung missile na yan, hindi talaga pwedeng pa-atrasin dyan. Kasi, sige, sabihin natin na ayaw talaga natin ng gulo. Pero what if sinasabi lang nila yan na paatrasin yung mga missile dyan, i-withdraw or kasi meron na silang plano na anuhin yung Pilipinas. So ngayon, wala tayong kalaban-laban dyan. Dadaan pa ng ilang araw bago mabalik ulit dyan or yung hassle. Diba? Ang mas natatawa ako dito, men, yung sinasabi ng spokesperson nila na i-correct daw nila yung wrongdoing, palakpakan. Grabe, sobrang galing. Sobrang grabe. Tumatayo yung balahibo ko. Grabe yung China to. Ang galing magpatawa Correct the wrongdoing talaga. Sa bansa pa talaga nila nang galing yun. Correct the wrongdoing. What the heck? Speechless ako dun, men. Correct the wrongdoing. So, ano yung ginagawa nila? Correct doing. Para sa kanila, correct yung ginagawa nila. So, ang ginagawa nila ngayon, Pilipinas, dapat i-correct yung wrongdoing, anak ng teteng. Tapos ngayon, yung yung pinapa-atras nila yung barko nila. Some kind tricky nga naman talaga yun. Kahit sa ang angulo mo tingnan, men, sobrang tricky yun. Pwede kasing tactics nila yun Grabe na lang talaga. Nakakadismaya na lang din talaga kapag halimbawa ganyan, sundin ng AFP natin. Na parang, i-atras nyo na rin yan. Umatras na yung China. Grabe. I think nakakadismaya yung ganun. Naniwala kayo sa ganung deal? Anak ng teteng, mas malala pa yun sa gentleman's agreement. Parang parang binigyan lang natin ng pagkakataon yung China na gantihan tayo sa gentleman's agreement Kasi yun nga, yung gentleman's agreement, iniiyak ka ng China yun na, grabe, nag-gentleman's agreement kami na yung BRP Sierra Madre dyan, hindi na namin i-repair yan. Pero bakit ngayon biglang ni-repair? Kasunduan namin yan ng past president. Grabe din mag-isip yung China dati na Akala niya, anong akala niya si PRD siya yung presidente habang buhay? Hindi niya ba alam na mayroong 6 years term dito sa Pilipinas? Grabe yung bansa kasi nila. I think si Xi Jinping, ilang taon na ba si Xi Jinping na presidente, men? 20 years na ba? I think 20 years plus na si Xi Jinping Or correct me if I'm wrong. Grabe. No,
para sa akin, nauto siya ni PRRD. Naniwala siya doon sa hindi natin nire-repair yung BRP Sierra Madre. So, kumusta na kaya yung BRP Sierra Madre ngayon, no? Na-repair na ba? So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino IC. Nalos ka sa like, comment, share, subscribe. Filipino IC's